Mula sa langit ang anak ng tao at kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman ang sinumang gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ba tayong lahat? Happy Fiesta po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Viva po Jesus Nazareno! Viva! Sana lang muna. Mamaya na yung iba. Mga kapatid, ang tema natin ngayong taon, mas mabuti ang paghahandog o mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Dalawang bagay mga kapatid, pagsunod at pag-asa. Pag-asa at pagsunod. Ang Poong Jesus Nazareno, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay nakatingala. At ang pagtingala na yan ay tanda ng pag-asa sa Diyos Ama. At kung paano ang Diyos Anak, ang Poong Jesus Nazareno ay nakatingala at umaasa sa Diyos Ama, tayo namang mga deboto ay nakatingala at umaasa sa Diyos Anak, sa ating Poong Jesus Nazareno. At tinuturo sa atin ng simbahan, ang pag-asa ay hindi ng bibigo. Hindi ka bibigutin ng pag-asa. Yan ay kung nilalagay natin sa tama ang ating pag-asa. At ang lahat ng umaasa sa Diyos, ang lahat ng umaasa sa Poong Jesus Nazareno ay kahit kailan hindi mabibigo. Ang umaasa sa Poong Jesus Nazareno kahit kailan hindi mabibigo. At kahit na ano o kahit na anong bagay ang ibigay natin sa ating Panginoon, alam natin hindi niya tayo bibiguin. At ang lahat ng ibinigay natin sa Panginoon, magkakaroon ng pag-asa. Katulad ng krus na dating tanda ng pagkamatay at paghihirap, dahil napunta doon, dahil nabayubay doon ang ating Panginoon, maging ang krus, naging tanda ng pag-asa. Kaya sa tuwing makikita natin ang krus ng ating Poong Jesus Nazareno, hindi natin nakikita yung paghihirap. Hindi lang natin nakikita yung kahirapan, hindi lang natin nakikita yung paghihirap, kundi nakikita din natin ang ating pag-asa. Kaya nga, di ba, sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, isa sa mga pinaka-nakakarinig tayo ay walang iba kundi ang krus. At pag tinanong natin ang isa't isa, pag tinanong ko kayo, ano ba ang krus ko sa buhay ngayon? Sigurado ko, meron kayong maisasagot. At lahat tayo, katulad ng ating Poong Jesus Nazareno, lahat tayo merong pinapasang krus. Lahat tayo merong dibdib na krus. Iba-iba nga lang ang krus natin sa buhay. Yung iba sa atin, yung krus natin ay yung mahal natin sa buhay mismo. Yung kapamilya natin. Yung iba sa atin, maaaring ang krus natin ay yung kapwa natin na hindi natin mapatawad o hindi tayo mapatawad. O yung kapwa natin na hindi natin alam kung bakit galit na galit sa atin. Yung iba naman sa atin, maaaring ang krus
ay yung kapitbahay natin na pinangalanan na nating Marites. O yung iba naman sa atin, yung karamdaman, yung nagiging krus sa ating buhay. Pero sa tuwing titingin tayo sa krus ng ating Poong Jesus Nazareno, pinapaalalahanan tayo, hindi lamang krus ang meron sa atin. Meron tayong pag-asa. At kahit ano pa man ang krus na pasan-pasan natin, kahit ano pa man yung krus sa buhay natin, ang paalala sa atin, hindi natin ito kailangang bitbitin at pasanin ng mag-isa.